Magandang gabi ho, mga camping, mga bunyog, mga boss. Vlog naman tayo. Ha? Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito kay Jay Sonsa, no? Pakinggan natin. Base sa Certificate of Detention, nasa pasilidad ng Bureau of Management and Penology sa Quezon City ang dating news anchor at talk show host na si Jay Sonsa o Jose Yuman Sonsa sa tunay na buhay. Kinumit po siya sa pangalang Jose Y. Sonsa ng RTC Branch 100 Quezon City. Ito pong kaso niya po ay isang kaso na isa na estafa and then isa po na syndicated and large-scale illegal recruitment. Ayon kay NBI Assistant Director Glenn Ricarte, July 18 na maaresto si Sonsa sa NAIA Terminal 3. Ang laki ng tinanda niya, mga boss, oh. Oh. Biyay sana siya noon papuntang Hong Kong, pero hinarang siya ng Bureau of Immigration nang malamang may nakabinbin siyang mga kaso. Mayroong outstanding warrant for him. Yung warrant na nakita is estafa sa una. Tapos nung verify ng aming NBI sa airport, meron pang nakitang large-scale illegal recruitment. In-advise siya ng immigration officer kung sa kanya to. Question siya kung sa kanya yon. So, hindi naman niya dininay. So, nakipag-operate naman siya ng maayos. Lumalabas sa impormasyon ng korte na si Sonsa, kasama ng iba pang akusado, ay nasangkot noon pang June 2008 sa umano'y panluloko ng ilang 2008 pa. Ha? Ano na ngayon? 2023 na. Sa ngayon lang siya nadakip. Naging ano pa ito, vlogger pa yata ito ni Duterte dati. Di ba? Matagal ito nung eleksyon. Nakakapanig ni Duterte ito si Jay Sonsa. Parang gano'n Kasi marami siyang kontra kay BP Leni ito tuloy mo. Individual, kabilang na isang lalaki na sinasabing magtatrabaho bilang cabinet maker sa Canada. Pinangakuan naman ng lalaki na may isasaayos ang kanyang papeles. Basta't mabigay lang ang requirements kabilang ng perang aabot sa mahigit 50,000 piso. Sinubukan namin kunan na pahayag si Sonsa pero hindi pumayag ang BJMP. Tiniyak ng BJMP na maayos ang kondisyon ni Sonsa. Ngayon po, ang report po ng ating warden ay maayos naman po at malusog naman ang kanyang kalagayan. Pinuntahan ng News Team ang legal counsel ni Sonsa sa Quezon City pero magbibigay na lang muna sila ng opisyal na pahayag. Z. Ana Brosio, ABS. May legal may legal counsel pala siya. Mga boss. Ibig sabihin, nung pinadala nito na summon, sumagot ito. Nag-file ito ng counter affidavit niya. Posible namang hindi dahil may legal counsel siya, di ba, mga chief? Kung 2008 siya, ba't ngayon lang siya na-aresto? Ang tagal pa niyang, nag-vlog pa siya, di ba? Di ba nag-vlog pa siya? Kay Duterte, di ba? Kampi niya, kinokontra niya si BP Leni Robredo, di ba? Alam niyo, mga boss, kung minsan talaga mapapatanong ka sino may kasalanan niya? Siya. Huwag mo naman sabihin pinabayaan siya ni Lord, ni God. Ang ganda ng buhay niyan May programa pa yan, Mel and J dati. Kumita naman, di naman nag-flop. Kasama niya si Mel Chanco. Bakit si Mel Chanco? Hanggang ngayon, kinikilala pa rin. Kinikilala pa rin sa telebisyon, di ba? Ba't humiwalay siya kay Mel Chanco? Dapat di ka na humiwalay doon, Jay Sonsa ka Tumakbo ba ito Nasa mga politika pero talo. Siguro mga boss, yun ang pagkakamali nito. No? Yung pagpasok niya ng politika. No? Tingnan niyo si Mel Chanco, hindi naman namumulitika, di ba? Kung ano yung pinagkakitaan niya ng maayos, pinagbuti niya. Di ba mga boss? Karma yata ang tawag dyan, di ba? Ang problema dyan mga sir,
Yung mga kamag-anakan niyan, na dating, anak niyan, sigurado may anak to eh. Oh, kahiya-hiya po yan. Large scale, yung tawag dito, recruitment, nagre-recruit siya. Meron pa istapa. Puro panloloko ho yan eh. At mukhang Nobel recommended po yung kaso ni Jay Sonsa na yan. Oh. Nandun na ho yata sa BGMP. Oh. At marami ng mga boss. Yung mga vlogger na bumaboy kay BP Leni. Marami nang nagdudusa, di ba? Nawala na eh. O, di ba? Si BP Leni, walang kasalanan. Kung para sa akin lang, si BP Leni, walang kasalanan eh. Di ba? Sa lahat, nilalahat ko na ang mga politiko. Wala ko siyang katulad. Bago siya umalis, yung salin niya hinilatag. Oh, COA awardee. Oh. Nagsilbi siya. Maski yung budget niya kakaprangot. Triple ng budget nitong si Sara. 'Di ba? Wala pa yata siyang confidential fund, meron ba no? Oh. Meron man kakaprangot din. Oh, ngayon magkano? 2.3 billion. Mga boss. Yan ang napapala ng mga no? Tadhana na yata ang umahampas sa kanila eh. BP Leni kasi hindi walang biro. Bira akong bumilib sa politiko. Para sa akin si BP parang nato eh. Hulog na ng langit sana to eh. Para sa akin eh. Yun din ang sabi ni Franklin Drilon. Mula nang siya ay naging politiko, ngayon na siya nakakita ng ganung katindi ng pagtanggap ng tao sa isang politiko na walang pera. Walang pera, hindi ho gumagasta, voluntaryo. Pero yun nga, na magic eh ang gagawin natin. Nang ibabaw ang ilalim. Pero ganun pa man, wala naman kayo narinig kay BP na nadaya ako. Hindi siya nag-iiyak na kagaya ng isang mama dyan eh. Magpuprotesta ako. Walang ganun. Tao na nagsasabi. Di ba mga boss? Asang ka? Nadaya ka? Wala eh. Di ba? Kaya hindi makaagwanta eh. Di ba? Nag-aantay ang bansang Pilipinas, ang mga mamayang Pilipinas na isang tao na magsisindi ng mitya. Siya ang tinitignan. Wala eh. Basta yung BP Leni, napaggampanan niya ang kanyang trabaho bilang solo parent sa kanyang mga anak, napagtapos niya ng mga scholar yung mga bata, hindi naman pumasok sa politika maski sino sa mga anak niya. Hindi nakialam. Nakialam sila, yung doktora nung pandemya, nagsisilbi siya doon sa mga nag-aano ng COVID, di ba? Nakihalo siya sa pag-ano sa mga Pilipino, yung anak niya, yung doktora. Sayang. Kaya yung mga marami ho ito. Isa na si Maharliko, di ba? Ayan nga si Maharliko. Maski na iuntog mo sa paderya ulo mo Maharliko, magngangak-ngak ka man na magngangak-ngak dyan, wala na yan. Anyway, may naniniwala kay Maharliko, maski ako naman naniniwala sa pinagsasabi niya. Pero, it's too late na hero, Maharliko. Maski anong gawin mo, gahanap ka lang ng sakit ng ulo mo, totoo. Pero kung si Jay Sonsa sana mga boss, hindi na siya pumasok sa politika, hindi siya umiwalay kay Mel Chanco, maganda buhay niya ngayon. Tsaka maganda talaga buhay niya. Siya ang gumawa niyang niya. Mantakin mo para to pares yan, dalawa-dalawa. Stapa, tsaka yung illegal recruitment, large scale
Katakot-takot na taon po bibilangin yan. Mabuti kung kagaya siya ni Enrile, for humanitarian reason, matanda na kaya hindi na siya kinulong. Kung ganun siya kalakas. O kagaya ni Gloria Macapagal Arroyo, house arrest. May brace sa leeg. Mga chief, eto paano? Hindi naman to, buti sana kung winning candidate to, losing candidate to siguro. Pero tagal 2008 mga boss ngayon lang siya inaresto. Ano kalase? Ano kalase? Anong kalase? $15 years? 15 years siyang hindi ginagalaw. May warrant of arrest, 2008 pa. Galing naman ng pulis. Hindi naman nagtatago di ba? Hindi naman siya nagtatago Kalahas Lahat, yan sinasabi ko mga boss. Lahat may hangganan. Lahat may katapusan. Sa edad nitong Jason na to pag mahinahin na ang kapit dito sa punja ng politiko, baka doon na ho itong mamatay sa loob. Ba? Ato nakakita only in the Philippines mga boss. Eto, kalimutan natin si Jason siguro sa tinamasa niyang nakalimutan niya si boss. Siguro lang ba't siya naligaw ng landas? Diyan siya napunta ngayon sa kulungan. Di ba? Ate alam lahat may hangganan dito naman tayo sa katatawanan. Katatawanan. Only in the Philippines po to natin. You know, only in the Philippines po to. Only in the Philippines po. Wala pa ho kung nakitang ganyan. Presidente sa vice presidente nagliliha ho ng upuan ng estudyante. At nagpipintura. Mahusay pala magpintura itong magpakner na to. Napanood nyo na ho ba yan? Sari mga boss. Ibig na sabihin, may malasakit sila sa mga estudyante. Ang lalaki ng nito, mga budget nito. Tanong ko lang, sinong presidente sa vice presidente naglihan ng upuan ng estudyante at nagpintura? Lalahat ko na. Kaya naisip itong dalawa na to, pero nakatutok ang camera, mga chip, nakatutok ang camera. Oo. Kaya nga yung isang lights, camera, action daw. Diyos ko, social media, sari-sari itong mga to. Ano ba yan? Balik tayo kay Jason. Mga boss. Sipin mo, sa edad niya na yan, saka pa siya ngayon. Ang ginawa niya, hindi naman nabalitang nagsusugal yan o nagkakasino yan. Wala namang ganun, Kaya nangyari sa buhay ito. Nga, sabi nga ni Bloodcaster, may mga negosyo pa yan Oo, negosyante pa nga Maswerte pa pala ako sa kanya. At least nandito ako sa Diyos ko. Maski meron akong 20,000 na subscriber di ba? Mantala to, Diyos ko. Sikat na sikat nung araw to, tong Mel NJ.
Oo, tsaka nire-respeto to sa mundo ng telebisyon. Marami hong programa tong Jason Sa na to. Oo. Ibig sabihin, malakas kumita. Oo, di ba? Tapos, estapador. Tapos, yan nga, large scale illegal recruitment. Lord. Kaya kung minsan mga boss, matuto tayo. Makontento kung ano. Huwag na tayo maghangad ng kung ano. Eto, naghangad siguro ng ano to. Yun nga, tumakbo pa yata ang vice presidente ito eh. Oo, talagang naghangad sa kaban ng sa kaban ng bayan. Na magsilbi. Lord. Ewan, nangyayari sa mundo. Sa Pilipinas na to. Napanood nyo na siguro yung ginagawa nung mag-partner, diba? Nililihan nilang ganun yung upuan, tapos pinipinturahan nilang ganun yung upuan. Sa Mapa High School yun eh. Malapit ho sa Quiapo dati yun eh. Victorino Mapa High School. Oo. Tawa ko. Yung isa naman, walang magawa siguro. Lights, camera, action, sabi niya. Tontuwa talaga ako. Ay, nako, Lord. Mag-collab na po tayo. Maganda ho yung comments niya. Oo. Talagang ganon, Pag bumitaw ka, bipileni pa nga. Pero anyway, yan ang ano niya. Siguro, guhit ng kanyang kanyang palad. Kung kailan ka tumanda, saka ka dun sa kulungan. Mariosep. Parang hindi ka panipaniwala. Oo. Yan ang buhay, mga boss. Antala si Manny Pacquiao, tignan mo ngayon, yaman-yaman, diba? Yan ang buhay. Yan ang sabi ko. May kanya-kanyang kapalaran ng tao na bigay ng Panginoon. At yung iba naman, sa pagkapit sa demonyo, sinuwerte rin sila sa lupa. Sa lupa! Pero merong langit. Mag-collab na po tayo. Kaya yung mga boss, o yung may mga problema sa buhay, isipin nyo lang si Jason Sa at sasabihin nyo, Lord, salamat po. Hindi ako makukulong. Ay, sige na. Collab na tayo, mga sir. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ako first, sabi niya. Sumagot naman si Al Olalia. Shout out, Al Olalia. Okay, sir, sabi niya. Kalat ni Baya, shout out, Kalat ni ulit. Good evening, Karoke. Banatan mo na, Karoke. Be well, Mama Bear. Okay pa si Mama Bear. Kalat ni... check up parati kaya yan. Pero yun nga, ma-opera si Mama Bear. Siguro by January pa. Kasi yung katarata niya medyo Pero sabi ng doktor, okay pa siya. Hindi pa masyadong Al Olalia ulit, unti-unting sinasakop na tayo ng China, Sir Roque. Mas lalo na nang umupo ang Diablo ng Davao. Magandang gabi. Yan Diablo na yan Bakit hindi siya naniniwala sa Diyos? Wala siyang pinaniniwalaan. Oo, skibulog lang. Edelberto Garcia Jr., shout out. Si Dutae ang may sala. Ibinenta ang Pilipinas. Dutae, traidor. Sabi niya. Galit si Edelberto Garcia Jr. kay Dutae. Kalat ni Baya ulit. Titi nyo. Hindi naman kayo lalaban, mga iyakin. Sino naman? Yang ganyan ang nangyayari kung ang sandatahan lakas natin ay walang bayag, walang kakayanan, na walang kagamitan, pandigma. Bakit? Malaki naman yung mga pondo ng mga nakaupo sa gobyerno at saka yung mga intelligence fund.
Ang lalaki. Confidential pa, no? Ikaw Kalatnik eh. Di bali nang walang pang digma. Basta may pang bulsa. Tuloy natin. Puro at hanggang reklamo lang tayo. Walang sinabi at walang binatbat. Mga ungas, galit ka na naman Kalatnik eh. Wala kang magagawa. Yun nga eh. Rolando Cruz, shout out. Huwag nang intindihin ng China. Sa atin, yan 200 nautical miles. Atin yun. Sila ang nanghihimasok dito. Yun nga eh. Dapat padala ulit tayo dun. Bombahan na lang. Tubig lang naman pala eh. Di ba? Tubig sa tubig na lang eh. Yan. Di ba? Para bang yung bata tayo? Kakasa ka ba? Ipuin mga ilong. Ipuin ilong. Ikaw, ipuin mga ilong. Mamaya, magkakana na yun, di ba? Not unless na ayaw lumaban yung isa. Wala ka pala, takot ka pala mga ganun. Kalat ni Bayo ulit, bayag. Ang may bayag lang ang malakas, sabi niya. Pero ang problema ay walang bayag. Ang Coast Guard at Navy natin, meron naman kaya lang wala ang armas. Yari sa Chekwa ang Atungal Shoal. Atungal Shoal? Yari sa Chekwa ang Atungal Shoal natin. Ayungin! Atungal. Hanggang Atungal na lang tayo. Kalatnik ka talaga eh. Wala ka talagang Al-Ulalya ulit Ni ipaglaban nga yung dayaan sa eleksyon, hindi natin nagawa. Ito. Sabi ni Al-Ulalya Ni ipaglaban nga yung dayaan sa eleksyon, hindi natin magawa. Makipagyera pa kaya? Pagdating ng oras, alipin tayo mismo ng sa bansa natin. Keep safe, Xerox. Keep safe, Al-Ulalya. Tama ka dyan. May baliw na nakapasok. Sabi sino nang daya, Lol? Puro kayo bintang. Sinagot siya ni Al-Ulalya. Itanong mo kay George Garcia. Sabi ko na nga, bawal ang tanga rito. Ayan, sinagot ka na tuloy. Tanga-tanga nito, sinong nandaya daw? No, tama, tanong mo kay George Garcia. May nakapasok, di ba? May lamok. Rolando Cruz, out. Tayo nabasa ko. Pag tinanggal yan ng Pilipinas, parang inamin natin na sa kanila na yan. Totoo. Dapat nga, ganun nga eh. Bombahan na pala ng tubig ang gusto nila. Di, padala rin tayo ng pambomba doon. Kunin natin sa Pasig River o kaya doon sa kay Malabanan. Diba? Roberto Lanusa, shout out. Good evening, Karox. Dalawa lang ang maaring nangakong tanggalin ang Sierra Madre. Si Aling Maliit o si Digonggong. God bless, Karox Warriors. God bless, Roberto Lanusa. Maski man sino ng Roberto, kung sino man ang nangako, sabi nga ni His Excellency, wala siyang pakialam, basta tinatabla ko na yung mga pangako na yan. Ganun. Tapang si His Excellency, kala mo Roberto ka. Maski sino pa nangako, walang kwenta kay His Excellency. Kasi, I recant. Siyang bida ngayon siya presidente, di ba? Ramon Valencia, shout out. Good morning, bossing. Mga engot itong nasa gobyerno, simpleng-simple, hindi makaintindi. May nagkapera na pala sa Ayungin Shoal, kaya pala malakas ang loob ng Chekwa. Tinatablan na nga, Ramon, tinatablan ni His Excellency. Kaya wala na yun kung sino man ang nangako doon. Tabla! Suksok ulit, suksok. Balasa. Ako bangka ngayon eh. Sige, taya. Sabi. Rodolfo de la Cruz, shout out. Sabi niya, bakit tatanggalin ang barko ng Sierra Madre? Dapat ang tanggalin yung mga barko ng Chekwa. Mga syunga-syunga kayo. Mga inutil. Galit si Rodolfo.
Tama naman, di ba? Sila nga itong trespassing Okinawa, Japan. Yung Sierra Madre, kumbaga sa bahay, lupain. Bakod na natin yun Ba't patatanggal? Nandito, pumasok na nga kayo sa bakuran natin. Patatanggal pa yung bakod namin. Syunga-syunga talaga itong mga Tsekwa na to di ba? Pinoy abroad, shout out. Sabi niya, kilala Pilipinas sa ibang bansa bilang katulong. Magnanakaw, pagpag, uto-uto, kurap, at religious by culture, not by belief. Mga ka dyan, Pinoy abroad. Rolando Bliones, shout out. Gandang gabi ka, Rox. Yung China, pang magalit na Pilipino, gandang gabi ka, Rox. Yung China, pang magalit na Pilipino, pag magalit na Pilipino, palitan na nila ang tagapagsalita nila. Kaya bawat isa sa mga yan ay di alam ang pinaglalabanan nila at di yan marunong sumunod ng law of the sea. Ang layo ng shore nila at sa shore natin, ubod ng mga kasakiman, mga gago. Galit si Rolando Bliones. Miguel Soriano, sabi niya, ang China takot sa shout out Miguel Soriano. Ang China takot sa gera, kaya tapatan muna ng gera at mabilis pa sa alas 4 kakaripat ng takbo yan. Mga tululaway. Pwede. Ayaw ko mas di babatok-batukan ka, bukan mong lumaban. Tignan mo yung nangyayari sa North Korea, di ba? Sa South Korea, Pinagbobomba sila ng water cannon, pinaghambalos, inakyat yung, tapos yung mga nahuli na isda, binalik sa dagat. Inulong pa nga wala na, pati nila ginera, yung South Korea. Japan, ganun din. Yung si Widodo yata, pinalubog pa yung barko nila kini Widodo tayo lang binabatok-batukan niya. Ay, naku. Romulo Moral. Romulo Moral. Welcome to the club. Dapat tanggalin na yan dito sa Pilipinas. Mga syunga-syunga, inchik na yan. Galit si Romulo. Rolando Cruz ulit, Nalalapit na ang eleksyon. Kikita na naman ang mga tungaw ng 2,500 hanggang 3,000. Laki naman. 500 to 1,500 lang, masyadong mahal yan. Yung 2,500 to 3,000 siguro, Rolando. Isang pamilya na yan. Rodolfo de la Cruz ulit, Kung gusto nyo ng bombahan ng tubig, kunin nyo yung tangke ng malabanan na meron laman na etat. Ewan ko lang kung tatagal kayo. Totoo yan, Danilo Santos, shout out, Sabi niya, hanggang may kadityang dito, mga hayop na inchik na yan, dititigil. Sino? Siyempre pa, si Digong. Yan, di ba, Boss Rox? Sino pa ba? Corbing Peña, shout out. Good evening, Sir Rox. Mabuhay lahat na Rocky Warriors. Dapat huliin mga traidor sa bansang Pilipinas at ikulong. Wala. Nahuli. Mga magnanakaw nga, nananalo pa sa eleksyon. Ay, Pilipinas! Okinawa, Japan. Rudolf Istawana. Rudolf Santawana ba to? Welcome to the club, Rudolf. Verbal lang pala usapan, naniniwala agad ang Tsekwa, mga ungas. Malay mo baka may kasulatan yan. Kaya ganyan katatapang yan. Pero anyway, meron mang kasulatan o whatsoever, tablado, sabi ni His Excellency. Ako ang boss ngayon. Di ba? Hindi nakakaintindi talaga itong mga inchik na to User, shout out, sabi niya. Jun Lagon, my friend, shout out, Sabi ni User, Kaya huwag na kayong bumoto ng pulpul na politiko, lalo na sa pagka-presidente. Kung ibabalik nyo ang mga pro-China na politiko sa susunod na eleksyon, tapos na tayong lahat. Ang problema nga, User, yun din na sistema ng eleksyon. Magic na naman, smart magic na naman,
Yun din ang component ng COMELEC, mga in-appoint ditong mga administrasyon. Saan ka pa? Lock na nga eh, Cuadro de Alas, Okinawa, Japan. Ay, nako, user. User ulit, oh. Sayang at wala na si FBR. Wala nang brilliant leader sa ganitong sitwasyon. Totoo yan. Sabi ni Kalat ni Baya, hello, Miss Akira Milos, be well, sweetie. May sakit ba? Kalat ni Baya ulit, oh. Hello, Miss Adelita Belarmino, ikaw na. Sino ba yan kasi, Kalat ni? Ha? Nililigawan mo ba yan? Si Miss pa, oh, Adelita Belarmino. Maganda ba yan? Maganda ba yan? Maganda ba yan? Ha? User ulit, oh. Wala nang Jose Rizal at Andres Bonifacio sa ating bansa. Lana Guramosa Sarabotska, shout out. Corbing Peña ulit, oh. Xerox, magandang labanan sa 2028. Si PRRD may sariling manok, si BBM mayroon din. Tingnan natin kung sino matibay, kaya may pag-asa manok natin oposisyon, walang dayaan. Kung walang dayaan, Corbing Peña, malaki kaso nga. Tapos ibibigay pa ni His Excellency si Digong sa ICC. O, di wala na siyang kalaban, di ba? Ano lang yan. Kaya takot na takot si Kong di. User ulit, oh. Ang sarap nga isaklob sa ulo ng yang ang sarap ng isaklob sa ulo niya yang Balangi Gabel na yan, eh. Nagpasiklab lang sa mga kano. Totoo, hindi sa mga kano. Nagpasiklab sa mga Pilipino dahil yun nga, kinuha nyo ang aming Balangi Gabel. Sorry nga yan. Sinuli nga. Sana nga, sinukob na sa ulo niya. Kaso, hindi. Fernando Rebong, shout out. China, Chupi, syunga-syunga. Yannick Ortobe, shout out, ah. Sabi niya, biro mo, reclamation, Manila Bay, abot hanggang Cavite, gagawin Chinese territory, exclusive sa kanila. Magkano kaya bayad dyan? Binenta coastline buong Metro Manila. Yan pala sabi ni Digong, probinsya China. Ayan, reclamation sa Maynila. Pwede. Kinawa Japan. Patay tayo dyan, Yannick. Shout out. Ang kapal ng mukha ng mga hinayupak na incheck na ang pinagbabasihan lang nila ay ang kanilang fake dash line na mapa. Ang titigas ng mga mukha. Totoo yan, Hao. Kaya nga sabi ko ganun lang pala. Di sabihin din natin na, bakit? Kailan ba may 9 dash line? Kami may 12 dash 12 eh. Oh, yun lang pala gusto niya eh. Oh. Diba? Pag ganyan ang sitwasyon, pag nagalit sa inyo si Kimo, lusubin kayo ni Kimo eh. Alam mo si Kimo, matapang si Kimo. Nakita mo ba yung pelikula ni Kimo? Patay lahat, isang batalyon. Siya lang nakatindig, yung mista. Ang galing si Kimo eh. Oo. Sama magalit si Kimo. Nico Tekniko, shout out. Sir Roque, good evening, God bless. Si matandang inutil at ukluban ng Davao ang nakipag-ugnayan kay Xi Jinping na gustong alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. At ito ay ginagamit na strategy ng China para magkagulo ang mamamayan at magkagulo mamamayan at pamahalaan. At kailangan ay magkaisa na sambayanan na labanan ang sumasakop sa ating teritoryo ito na ang ultimatum na ating sitwasyon ngayon. Totoo yan na nga. Problema nga, Nico. Wala kang leader eh. Oo. Pero kung ganyan naman ang labanan, bombahan lang ng tubig, pwede. Hindi yung bobombahin ka tapos papile ka na naman ng protest, iyak-iyak ka na naman, sumbong-sumbong ka na naman sa kanila. Wala yun. Matagal lang ginaganyan. Mga mangingisda nga ng pinagsasagasaan na yung mga basnig nila, panghuli na isda, di ba? Wala. Siya ulit, oh. Yang hinayupak na si Tiglaw, dapat dyan, sampahan ng treason. Siya pa yung Tiglaw, ba't biglang saan ba nang galing yun? Biglang lumabas, pumapel, no? Saan galing yung si Tiglaw na yun?
Galit na galit si ano kanina. Napanood nyo ba si Jinggoy? Oo. Gago, sabi ni Jinggoy. Nagkaroon ng privilege speech si Jinggoy sa Senado kanina. Oo. Galit na galit. Ha? Kasi nga, sinisisi ni Tiglaw yung tatay niya. Si Erap. Ha? Si Erap wala simpleng-simple lang kay Erap Kalahin mong nagkaroon ng people power dun, no? Pero yun nga, mahirap kung people power at ang iupo mo si Sara, parehas namang produkto ng Smart Magic yan, dalawa na yan, no? Diba? Kaya na-oposisyon Wala, mahirap Ana Mercado, shoutout. Good evening, Karoke. Tama ka. Matagal na kung kay Erap, kay Gloria, di ba nasa panano ni Pinoy yan. So, ano ang habol? Tapos ngayon, tinabla ni Marcos mga swapang sa dagat. Sige, God, bigyan kayo ng dagat na gusto nyo. O, di ba? Lulunod na sila, di ba? 10 araw pa, baka nabura sila sa mapa Napano ni Pinoy yan. Pinabayaan ni Dugyot. Sana Mr. Marcos manindigan, sabi niya. Karoke, parang drama lang mula sa magaling na si Dugyot sa China. Nag-umpisa na naman sila, parang gawa-gawa lang nila. Totoo. Arnold po si Diego, shout out sabi niya. Si Erap daw at si Noynoy ang nangako aalisin ng BRP Sierra Madre. Si Erap pwede pang tumanggi na di siya nakatulong. 2 anak niyang senador, kaya malamang si Noynoy ang madidiin dyan. Di kaya scripted ang lahat ng ito. Butragis, kawawa naman si Noynoy. Wala na kayo makita, visit kayo. Baka dami, turo nyo pa si BP Lenny nakipag-usap dyan. Talaga itong mga... Ewan ko, Arnold po si Diego. Dito shout out. Ibigay sa China yung ayungin na isda para matigil. Pilipino ba si Tiglaw? Ewan ko dyan kung ano yan. Mukhang ano rin yan di ka sa ilalim. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Sa tingin ko, ang tanging solusyon dyan ay papasukin na ang Amerika para mapalayas na itong mga Tsekwa. Handang tumulong ang Amerika at ibang bansa para mapalayas ang Tsekwa. Kaya dapat payagan na ni BBM ang mga ito. Yun ang dapat niyang gawin. Tignan natin, Alberto Olaer, shout out Karoke, sabihin nyo kay Digong Duterte, Digong, kayong dalawa ba ni Gloria Arroyo ang may kagagawan sa sinasabi ng mga mayayabang na mga support ng mga Chinese? Karoke, kaya ganyan si Digong nung tinuli daw siya. Ang ginamit na itak puno ng kalawang, kaya ganyan si Digong. Pag magsalita, panay kalawang ang lumalabas sa kanyang bunganga. Ganun ba yun? Di ko alam yun Alberto Olaera. David Alwin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke. Sa mga Rocky Warriors, magandang gabi po. Magandang gabi. Yan pong China, para lang si Dutae, Roque at Butaki Panelo. Lahat ng lumalabas sa bibig ay dapat di paniwalaan. Sino po ba ang promotor ng fake news kundi ang kampo ng mga yan? Wala namang iba. David, kalayan mo si BP Lenny, ano ang pek sabihin itong mga troll na to, mga gunggong, mga bobo, mga lutang. Sino lutang ngayon? Sino lutang ngayon? 20 pesos na bigas, mga syunga, 20 pesos. 30 na ang presyo ng palay. Palay yun ng kamote.
Lorna Vélez, shout out. Sabi ko naman sa iyo, Sir Rox, ang mga Chinese stubborn, greedy, and good liar to their people since birth. Fernando San Juan, shout out. Good evening, Karox. Dapat lang pong manindigan at ipaglaban ang ating teritoryo sa pangkamkam ng China dyan sa West Philippine Sea. Ito na ang tamang panahon para kumilos ang mga nanunungkulan sa ating pamahalaan. Ipaglaban ang para sa ating mamamayang Pilipino. God bless po sa ating lahat. God bless, Ferdinand San Juan. Layan. Kikilos pa yung layan. Ngayon. Sige po, ang pag-asa. Sige po. Friend Shervin Sapeda, shout out Tia Deli. Ines Christiansen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, bumabati po ng isang magandang buhay at mapagpalang gabi po sa mga ating lahat ng mga kapatid sa Rocky Warriors. As always po, Sir Rox, China, always the headline. Ayaw magsitigil ang mga hinayupak na waka nga. Mga buisit. Pero sa isang banda po, Sir Rox, hindi po yan mangyayabang ng ganyan kung wala pong naging matinding backer na pinuno po yan. Totoo yan, Tia Delica. Past and present po. Total, talaga pong tigas mukha po sila sa pag-angkin at paglaban bago po tablahin yung isinisigaw na dokumento daw. Hamon ko na lang po sa mga Chengwa, speak up at ipaglaban po yung papel na hawak nila na I'm sure later on po sa basurahan din po ang bagsak. Tulad ng sabi ng Lolo Durian nyo noon, is just a piece of paper. Sabay tapon po sa basura. Tama ka dyan, Tia Delica. Para po magkaalaman na si Rox kung sino po talaga ang kriminal dito sa hindi na matapos-tapos na protesta nila at pag-angkin sa hindi po nila pag-aari. Dapat po sa mga yan pagpuputulan ng pagpuputulan ng pato daw. Sabi nga ni Maharlika kay Kuting, pagpipitigin ng betlog ang mga hinayupak na yan at sabay-sabay ipaanod sa West Philippine Sea. Tawan-tawa si Tia Deli. Doon magkakaalaman kung talagang tigasin po ang mga yan. Suntukan na lang po, Sir Rox. Malalambot po ang tuhod niyan. At puro lampa. Kasi po taho ang mga kinakain yan, mga yan. Di na tulad natin kamote. Lahat ng tigasin na pampatapang na pagkain nasa atin. Kaya tingnan mo, Sir Rox. Halos lahat, mas marami sa mga Pinoy, mga pikon. Huwag di masanting kumakasa. Pero bakit po dito sa mga beho, atakbo-atulin po tayo Tayo po ang may hawak ng world champion sa boxing. Ihilera po mga yan, mga beho na yan at isa-isang patutulugin ng super boxer Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Kimo lang, hindi uubrato. Tia Delica Kilala ba si Kimo? O kaya kay Dito Lapid. Dito Lapid, sino pa ba? Jinggoy! Ang daming artista dyan Bong Revilla. Hindi sila makakadikit kay Pacquiao. Doon pa lang sa mga yun, hindi na sila makakadaan. Tia Delica Tuloy natin kay Tia Deli. Ay Diyos ko po Lord, sana lang po di lang po sila sa mapa mabura. Kinakawawang masyado ang Pinoy. Sa lahat ng bansa, bakit lagi po tayo ang binubuli? Tayo walang armas Nasaan na po mga matatapang na bunganga? Boy Sile, Boy Kuda, Butanding, Butike, Buhaya, hoy, mga kurimaw. Ito ang tunay na kalaban. Huwag yung puro kapwa ninyo Pilipino lang ang kaya ninyong ipatumba. Ginam, mga buwisit. Gagalit na naman Tia Deli. Mga wala kayo silbi. Puro lang kayo angas at bunganga sa pagkuda. Ewan ko sa inyo. Sarili nyong bansa tinatapak-tapakan at pinalalayas kayo. Asa na si Mr. Caldero Sarap mong pitikin sa nako. Mga pesting yawa, sarap nyo talagang ipakain sa buhayang dayukdok sa gutom.
Good night po, Sir Rox. Sorry po kung uminit ulo ni Tia Deli. Ay, Tia Deli ka. Ha? Ano to? Di po ako makakalimot. Babatiin pa kita ng maligayang birthday sa iyo pong kaarawan. Salamat, Tia Deli. Sa muli po, God bless sa atin lahat. Ingat ka palagi, Sir Rox. Hello to all your family and to Sister Grace. Ano naman yan? Incheck yan, Tia Deli ka, ha? Mahilig magkamkam yung mga incheck, di ba? Pero yung misis ko, sa lahat na incheck to, mabait. Tia Deli, bukas, may hearing na naman kami. Magkikita na naman sila, Tia Deli, sa korte. Tuloy natin. Yung peace of mind and hingi ka na sorry. Magbait ka na sana. Malapit nang maging Republika ng China ang lahat ng lupain mo. Mas okay, surrender mo na lang sa tunay na may-ari. Ha, sister? Huwag pikon. Birthday ni Sir Rox. Ay, Tia Deli ka. Sakit tiyang ko sa'yo. Raul Villanada, shout out, Greetings, Kuya Rox. Talagang arugante ang incheck dahil alam nilang mga mukhang pera ang opisyalis ng gobyerno. Kaya ganyang arugante ang mga Tseko ang walang kwenta. Totoo yan, Raul. Raul ulit, Baka naman mapunta tayo sa kasabihan natin na kung sino man ang umapruba sa paghila ng Sierra Madre, your guess is as good as mine. Totoo. Librado Ludovico. Shout out Librado Ludovico, Blessed morning po, Karoke. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Tinamaan kayo ng kulog. Mga syunga, layas kayo sa Pilipinas. Yan ang kagagawa ng ginawang pagsisipsip ni Tutorian Tutae sa China. Kaya malakas ang loob ng mga hayop na Tsekwa. Okinawa, Japan. Ito. RPB 8067, shout out. Isa sa laing pinakasira ang ulo, Chinese. Pero maraming matalinong Chinese, kala mo. Normando Reyes, shout out, Alam kasi ng China na andyan ang ayungin alam kasi ng China na dyan sa Ayungin Shoal ang konsentrasyon ng oil at malamang kung meron mang nangako sa China, it's either Gloria Macapagal, Arroyo o Digongong. Baka siguro nasa ilalim nung Sierra Madre yung mina ng langis, no, di ba? Librado Ludovico. Belated happy birthday, Karoke. More blessings to come. Salamat, Librado Ludovico. Shirley J. Zero. Tawa-tawa, bakit? Ang init ng ulo mo, Karox. Nadamay tuloy ang hipag mo. Ganyan talaga ang mga Tsekwa, karamihan mga walang puso at sagad sa buto ang kagahaman. Dati kong boss, ganyan din. Overtime ko sa trabaho, hindi ako binabayaran, hindi pa nagbibigay ng tamang pasahod. Gusto nila sila lang ang yayaman. Totoo yan, Shirley ka. Marilu Pabianak, shout out, Good evening po muli, Tyrox. At sa lahat ng Rocky Warriors, tahimik pa din po si Digong sa kabila ng nagtatanungan na kung sino man ang nagpromise. Diretsahan po sinabi ni Senator Trillanes na ang traidor ay si Duterte at sure na hindi si Pinoy ang nangako sa China. Bakit nangako si Pinoy? Si Pinoy nga ang nagsampa ng kaso, di ba? At nanalo tayo sa UNCLOS. Yung nagsasabing si Pinoy ang nangako, baka ka mag-anak ni Gadon yun. Di kaya may tililing. Tuloy natin kay Marilu, Dapat po talaga manindigan tayong mga Pilipino na atin ang Ayungin Shoal. Kasi sa mga susunod na henerasyon na maging kapakinabangan nila. Stay safe, Tyrox. Salamat. Mga paalala po. God bless us. God bless. Mahal lupap yan. Normando Reyes ulit, Tawa ko ng tawa. Tawa ko, Rox. Bombahin ng China ng tubig from Pasig River. Sige,
Sige, kaya gawin na yan. Tingnan lang natin kung di matunaw. Elizabeth Iscare, oh. Good evening, Xerox. Shout out, Elizabeth, ha. Good evening, Xerox. Ano ba itong China? May sarili silang desisyon na kanila talaga ang ayungin show na yan. Kaya malalakas ang loob ng mga yan para ibuli tayo. At halos sila na ang naghahari-harian dyan. Tapos itong dating Pangulo na si Digong, iba talaga ang takbo ng utak nito. Pabor talaga siya sa mga Chekwa. Sa mga Chekwa na yan. Oy, payag na nga siya. Gawin na lang tayo probinsya, eh. Di ba naman malaki tama sa tuktok niyan? Di ba? User ulit, oh. Ay, Xerox, kailangang ibitay si Digonggong. Siya ang nagtaksil sa bayan. Bakit? Parang siya pa ang may power kaysa kay Kilig-Kilig. Yung Kilig. Pansinin mo, Xerox. Pag nagsasalita si BBM, kumikilig ang ulo. Kasi nga, adik nga, binuking nga ni Digonggong kaso, maraming tanga, sabi niya. Mga bumoto, nakakita lang ng 500, kumikinig na rin ang mga tauhan ng mga mata. Ayan ang napanlaan nyo, papatayin kayo sa hirap. Mga magnanakaw, sabi ni User. Marlin King, shout out, ha. Sabi niya, China, Alagadon at Harry Butanding Roque. Sa atin po ang Ayungin Shoal. At nanalo tayo sa arbitral ruling sa UNCLOS na isinampa ng ating magaling at tapat na Pangulo Pinoy Aquino. Huwag nang pakinggan ang demonyong China na buong mundo ay kinukundina ang kasamaan. Let's secure our sovereign rights. Atin ang Ayungin Shoal at iba pang nireclaim ng China. Si Canor ang punot dulo ng kasamaan, hari ng demonyo, ang traidor na laban na tayo at huwag maging tanga. Galit si Marlin King. Marlin King na naman. Ha? Ano? Ipaglaban na ni Ecstasy ang ating West Philippine Sea. Huwag nang pakinggan ang bulong ng pang-uuto ni traidor ng Davao. Magiging masama na lalo ang imahe ng ating bayan at mamamayan. Lumaban at ipakita ang tapang ng lahing Pilipino na lumaban kahit noong una pang panahon. Rizal, Mabini, Bonifacio at noong panahon ni Senador Ninoy Aquino. Ginawang duwag, pinahina ang loob ng mga sundalo. Si Gonggong po ba ay may malaking sira at normal pa? Wala na yan. Noong pang umpisa yan, talagang parang may tama ka ako to. Kaya hindi nga binoto yan. Malaki diferensya, eh. Alayan mo nanalo. Salanan talaga yan nung pinabayaan nila tumakbo, eh. Dahil ako. Tuloy natin. Karox, God bless po, Karox. God bless. Shout out, Karox, pati sa mga ating kababayan sa San Francisco. Hoy, sina-shout out kayo dyan sa San Francisco ni Marlin King. Shout out mga taga San Francisco. Pipito Duran, shout out, ha. Idol, cover yan up ni Digong yan. Scripted yan para guluhin yung BBM dahil weak leader. Totoo yan. Pipito ka. Divine Grace, shout out. Divine Wilson, shout out, ha. Adorasyon di Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Divina Aguilar, shout out, ha. Baka kaya lumakas ang loob niyan hanggang ngayon, baka ang nagbuyo niyan ay si Digong. Kasi anong reason niya, bakit siya pumunta doon sa China? Ano pinag-usapan nila? Sinabi ba niya baka siya ang nagpapabomba niyan sa Ayungin para makakuha ng China yung mga araw natin, di ba? Oo. Rel Asistio, shout out, brother Rel Asistio, ha. Sabi ni Divina Aguilar ulit, oh. Dapat mano-mano na lang ang botohan gaya ng dati kaysa smart pandaraya pang gamitin. Walang matutulog na botante, bantayan ang counting, di ba? Karos, totoo.
Mano-mano. Cassandra Daisy, shout out ha. Sabi niya, madali lang ang solusyon, Mr. Rox, at mga matitinong warriors para sa China. Number 1, United Nations Resolution against China. We need the world para mapaalis natin ang mga traidor na Pilipino at inchik na nasa teritoryo natin. Dito tayo nagkakaisa kahit sino ang sinusuportahan natin, mga politiko. Number 2, hybrid election para lahat ng manalo ang makapinas at hindi maka-Chino tulad ng mga senador natin. Hayaan na natin. Number 3, hayaan lang natin lagi nagkakamali si Mr. Junior from one mistake to another. Mistake equals bankrupt Pinas. Totoo yan. Cassandra Daisy ka. Walang pupuntahan to. Kala ko na wala si Kaenteng Romano. Oo. Kanina guest niya si Sana napanood nyo. Guest niya si Professor Winnie Monsod. At ang ganda ng topic nila. Tungkol sa Maharlika Investment Fund. Oo. Gaya ng inaasahan. Sa waste basket ang pupulutin yung Maharlika Investment Fund na yan. Tuloy natin to. Cassandra Daisy ulit to. Nalalagas na mga Duterte boys. Jason Sa, bastos na vlogger, nakakulong dahil sa illegal recruitment at istapa. At Kadiri, Kibulok, tuloy ang kaso sa Marso against PhilAm citizen. Salamat mga OFW, kayo ang aming pag-asa. Totoo yan, Cassandra Daisy. Nelson Batalones, shout out. Sabi niya, paano naging sa China yon? Napakalayo ng tabing dagat nila, talagang swapang. Kasi napakalaki ng halaga niyan, trilyones at mayaman sa natural gas, kaya gusto nila. Talaga bang si Erap o may iba pa? Itong tropa ni Digong naghahanap ng damay yan, OMG, sabi niya. Christian Chengnak, shout out ha. Good evening po, Tatay Rox, at sa lahat ng mga viewers, listener ng Mr. Santulang 2. Christian Cheng ulit to. Yang ganyang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea, Ayungin Shoal, ang head of government sana sa Pilipinas ay may sariling disposisyon, di hahantong sa ganitong sitwasyon. Totoo yan ha. Christian Cheng ulit to. Kaso nga lang po, extra no, di mo malaman if saan tatayo sa isyung yan ng kaguluhan sa between Chingot and West Philippine Sea at saka Tyrox, yung barko ng Pilipinas, kaya laging kinakawawa ng Chingot kasi tingnan nyo naman, kalunos-lunos ng aura ng barko ng Pilipinas, kakarag-karag na if yan ba namang laki ng Intel Pan, confidential pan ng dalawang higher SD card official, ibinili ng bagong barko. Di sana may magagamit na maigi ang mga Pilipino at ang kanyang makipagsabayan ng water cannon. Atak sa barko ng Chengwang Singhot. Totoo yan na. Christian Cheng ulit to. Pahabol po, Tyrox. Kaya aprobado ang Singhot na makuha ang West Philippine Sea para gawin niyang province ng Singhot. Kasi yung province pubagat nila dinemote na noong nakaraang dilubyo sa kanila. Bye for now, Tyrox. Happy birthday po in advance, Tyrox. More days to come po. Mabuhay. Salamat, Nak. Shout out 3JC Hope. Saan ka na naman nagliliwaliw, ha? Itong si 3JC Hope, mga boss, ha? Wala ako yatang paglagyan ng pera to. Kung saan ko nakikita sa FB. Totoo. Yung Facebook niya, kung saan. Nandyan sa Farmers Village. Sabi ko sa kanya, yung Farmers Village, maraming farmers dyan. Magandang gabi po. Nakapag-collab na naman tayo, no? God bless. Ay, nako, Lord. Si Lord lang talaga. Wala na tayong makakapitan, mga boss. Itong mga kawan natin, namamalaka dito sa Pilipinas, wala na mo. Kanina, ang ganda talaga ng usapan ni Kaenteng saka ni Professor Winnie Monsod. Ang haba. God bless po, God bless. Take care po, gaya na sinasabi ko, kung may problema, tumingin kayo doon sa mas may problema sa inyo. Solve ang problema nyo. Magandang gabi po.